alam yung dalagang Pilipina, ang hirap naman pala pag maganda ka talaga, no? Joke lang. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Sheila Snow. You know me very well. Yes, ako po ay naka-sleeveless na naman dahil marami nagre-request ng aking kilikili. Ang aking kilikiling nagbabalat na. Yay. Thank you facial care. Yan, nagbabalat na siya. Kaya medyo dark dito. Yan. Kasi ito yung mga naarawan guys. Since nagpapatan ako yan. So pag ganyan, talagang maputi naman talaga siya. So yan, nagbabalat na siya. Pero gusto ko pantay lang sa kutis. Alam mo yung tipong tan na tan. Kapag taas mo sobrang puti ng kilikili, binalatan yung balat mo. Alam mo yun, yung ganun. Gusto ko yung medyo pantay lang. Pero ayoko naman sobrang itim na kilikili. Ayan. Hello sa aking mga tan lines. Nagsusumigaw ang aking mga tan lines. Ayan. Taas natin ng konti. Baka maging ano na to, age restricted, ganun. Mukhang hindi naman siya age restricted kasi parang hindi pa kayo nakakita ng boobs. Normal lang yan guys. Mukha lang malaki sa camera pero in person, malaki talaga siya. Anyway, gusto ko nakaganyan eh. Parang sobrang comfortable. Guys, yung chin-ups, nakita nyo ba? Ngayon, panoorin nyo na sa Instagram ko ngayon bago pa mawala yung Instagram story ko. Na nag-chin up ako. And then, sobrang wobbly or parang nangangalay na kasi hindi ko na kaya guys. Yung chin up tapos slowly down as in slowly. Tapos lambitin, gano'n. Tapos balik ulit, 5 times. 3 sets yon ha. Feeling mo sobrang bigat ng binuhat mo. Tapos pag naghawak ka lang ng plastic or ng pitchel, ng tubig, parang gusto mo nang ibagsak kasi nangangalay. Punta na tayo sa tamang usapan. Ano ba? Very controversial kasi itong topic na to guys. I-vlog ko naman daw yung kung ano yung nangyari kay Jelay tsaka kay John and dun sa isang babae. Okay lang ba nabanggitin ko yung name ng isang babae? Kasi parang kilala na siya ng lahat eh. Kay Tony Fowler. Demanda nyo ako pag mali yung pangalan. Actually, nung isang araw ko lang siya, nung Tuesday ko lang siya napanood yung live ni Jelay na yun, umiiyak siya. 45 minutes yun guys. Main topic kasi doon eh parang ako wala akong sinisisi pero na may raming nagtatanong eh, idol, comment ka naman sa vlog mo naman kung anong opinion mo sa nangyari sa kanilang tatlo. So this is my opinion but ako hindi ako nagja-judge kasi nag-reply na rin ako sa one of the DMs na hindi ako magbibigay ng very specific na parang naninisi. Ayoko manghusga kasi hindi ko naman alam talaga yung totoong nangyari. I mean, narinig lang natin yan dito. O, sige, nag-video siya, nag-explain siya. But hindi naman natin talaga alam kung ano totoong nangyari kasi wala tayo dun. Okay? Yung nandun lang ay yung mga kaibigan nila at hindi rin naman natin nakita ng literal kung anong pinagagawa nila. Kung lumabas ba sila ng club o ano. Diba? So, ang opinion ko, based dun sa kwento ni Jelay, kung 2016, nangyari na yon sa kanilang dalawa, nung lalaki at nung isang babae, diba? At pinatawad ka ni Jelay, okay lang yun eh. Hindi mo rin naman may iwasang, actually totoo yan, hindi mo may iwasang mapatingin sa ibang babae or may makatext ka, ganyan, okay lang yun. Okay lang yun, sa totoo lang guys, for me okay lang yun. As long as business ang pinag-uusapan, ganyan-ganyan. Pero kung alam mong naglalandi na sa'yo yung babae, aba, ito namang lalaki, parang, alam mo yun, bumigay din. Alam mo, hindi ako nagsasabi ng very specific na kung ano nangyari ha, yung generalizing to ha. So, alam mo yun, bumigay din, pinatawad siya ni Jelay. Tapos ngayon, nung alam mo na, yung nagpadala ka ba ng video, ganyan-ganyan, tapos yun pala yung main reason na naghiwalay kayo, pero, ang opinion ko lang, bakit mo inulit? Ikaw na lalaki ka. Diba? Bakit mo inulit? At kung inulit mo man, bakit ka nagpahuli? Yun. Hindi sa dahil kinukonsinti ko na okay lang magloko. Hindi. Dahil kung uulitin mo lang rin, yung mga panluloko mo o yung mga katarantaduhan mo, sorry for the word, but sorry not sorry. Kung uulitin mo lang rin yung mga katarantaduhan mo, siguraduhin mo, hindi ka na mahuhuli. Diba? Bakit ka pa nagpahuli? At bakit ayaw mo umalis sa bahay? At ngayon, pinagtatanggol mo yung sarili mo. I'm talking to this guy. Actually, hindi ko pa siya nami-meet, but shinoot siya ng, kung familiar kayo sa Intimate Manila, I was one of the models there. Pioneer model ako ng Intimate Manila. And shinoot si Jelay. Hindi ko pa siya nami-meet ever, but sobrang bait niya. As in, sobrang bait niya. Sexy stuff yung Intimate Manila ha, yung photoshoot, but mahiyain, but at the same time, very professional. Kung anong ipagawa mo, pag
okay lang sa kanya as long as hindi siya nababastos. Ganon. Pero dahil itong nangyari sa kanya this past few days or this past few years, na binababoy siya, niloloko siya. Alam ko yung ganong mga nangyari na niloko ka, ganyan, or yung ganong feeling. But hindi ko alam kasi yung feeling kasi magkaiba ng sitwasyon. Well, oy, ayan na, hugot na guys, ayan na. Kaya, bago ko maging boyfriend to, ngayon, si Vince, yung last, 2, kasi meron pa ako naging ex na isa eh, tapos yung isa pa. So, nung college ako, niloloko na rin pala ako nun. Ilang years na, nagtatrabaho siya sa Convergys, ganyan-ganyan. Tapos, nahuli ko, may iba, pinatawad ko. Siyempre, alam ko na kung bakit mo pinapatawad yung isang tao kahit niloko ka na ng sobra. Yun, one of the reasons, since na-attach ka na, ayaw mo na maghanap ng iba, and mahal na mahal mo talaga siya at kaya mong magpatawad. Pangalawa, sobrang baba ng self-esteem mo na iniisip mo na baka wala nang ibang magmamahal sa'yo kaya papatawarin mo na lang siya kahit anong gawin niyang panluloko sa'yo. Pangatlo, wala. Yun lang. Yun lang yung dalawang main reason kung bakit mo siya papatawarin actually. Tapos may nagtanong sa akin, kanino kakampi? Kay Jelay o kay Tony? Kay Jelay ako kakampi. Alam niyo kung bakit? Unang-una pa lang, hindi ko pa nakikilala si Tony. Ako bilang babae, kasi may kanya-kanya tayong, may karapatan naman tayong parang ayoko dito, ayoko dyan. Ako nga ayaw nyo nung una eh, di ba? Kasi naaartihan kayo sa akin, iniisip nyo, yung parang pokpok ako, hubadera ako, nasa porn ako, whatever, di ba? Ayaw nyo naman sa akin, so ako rin may opinion din ako. Kaya ayoko kay Tony kasi may anak ka na eh. Tapos gaganong ka pa sasayaw-sayaw, nahawakan ka lang sa dito, sa baba, na in love ka na kagad, di ba? Parang, di in love yun, kalibugan yun, kaartihan yun. So, bakit ba ako galit na galit? Eh, pinaghuhugutan ba ako? Ganyan, hindi ko naman siya inaaway, pero kung ikaw na ang may kasalanan, bakit ikaw pa yung mukhang pa-victim? Ikaw na yung may kasalanan, ikaw pa yung naninisi sa iba. So, either kung sino man sa kanilang tatlo ang may kasalanan, bakit nyo pa isisisi sa iba? At bakit sana hindi nyo na lang din nilabas sa social media para wala tayong pinag-uusapan na ganito, okay? Wawala yung ko sa inyo eh. Wawala yung boobs ko sa inyo, lalong umiitim. Lalong sumasakit yung kilikili ko guys kasi nagbabalat nga, di ba? Hindi ko ipapakita. Zoom in natin. Zoom in natin. Ay, check nyo. May peklat ako dito, guys. Kita nyo ba? Ito, tuturo ko Yan, yung guhit. May balat yun, nagbabalat. Alam nyo kung bakit na-peklat yan? Nagkaroon ako ng pigsa nung college. 2012, ganyan. Pigsa yan, guys. Minor surgery, okay? Alam nyo kung bakit? Kasi merong ingrown na hair, di ba? Since dati, hindi ako nagpapa-laser. So, it's either winawax ko siya, sinashave, or pinaplock, binubunot. Ganoon ang ingrown na hair, akala ko wala lang. Akala ko pimple kasi it's normal na magkaroon ng pimple sa underarm. As long as mawawala din yan, mga 3 days, 4 days. Tapos lumalaki na siya, umabsent ako kasi hindi ko na siya maganon. So, nagpa-check up ako sa surgeon. Kailangan siyang operahan. Oh my God, guys, lumaki siya. Sobrang sakit na habang tinatay, parang, shit, wala na tong anesthesia. Tapos kinakain niya yung ang sakit. Sobrang, so ngayon, sobrang nako-conscious ako. Conscious ako kasi may peklat siya, makikita lang na pag nagpa-araw ako. Kasi hindi ko alam na pala, keloidal ako. Diba? Dapat wala yan. Kung wala akong keloid. Alam nyo ba yung keloid? Yung pag nagka-peklat kayo, makapal. Kumakapal yung peklat. Hindi ko alam na keloidal pala ako. Stress ako dun sa topic natin. So, ayan baka naman mabash nyo naman ako kung R-Breezy. Wala ako dito wala. Opinion ko lang to dahil marami nagtatanong, so binlog ko na lang din. Kahit, alam mo yun, yung parang, actually wala naman talaga akong pakialam sa relationship ng tatlo. But, nabully na nga si Jelay, ganyan. So, nagsalita na siya on social media. Which is for me, dapat, alam mo yun, hanggat maaari, itago muna from public yung problema sa buhay, sa relasyon, yung personal problem. Kasi sobrang hirap, ayan, lalo na naging social media, siya, viral. Kung isa man sa kanilang tatlo, yung walang kasalanan, pero yung walang kasalanan yung nabubuli or nakakawawa, kung sino man sa kanila, sobrang kawawa yon. Sobrang kawawa sa sarili, sobrang kawawa sa pamilya. Pero kung malakas naman ang loob mo, at makapal naman ang mukha mo,
wala ka mang kasalanan o meron, 'di ba? Kung kayang-kaya mong panindigan yung buhay mo, go lang. As in, go lang ng go. Huwag mo silang pansinin. Just go. Ako, ang dami nang kumalat sa akin, pero I mean, affected ako, but parang this past few days, weeks, months, wala na kasi, guys, Lure Magazine na yan, never. Tandaan nyo ha, kung sino mang nanonood dito, yung Lure Magazine, Lure Online Magazine, never kong in-approve yung pictures ko. Alam ko, meron po akong pictures na ganun, pero never kong in-approve yan na ilabas nila online. Sabi nila, okay, hindi namin lalabas. Tapos, kinabukasan, ayun, kumalat na nalaman ko. And bigla akong binuli ng owner ng Lure. Na wala daw akong karapatang mag-inarte, ganyan-ganyan. So, tinapakan niya yung pagkatao. Yun talaga tinapakan. Okay lang naman mag-nude photoshoot eh. Okay lang naman yun. Pero nung sinabi kong wag ilabas yan, kasi walang edit and hindi ko approve, ganyan-ganyan, sabi niya, wala akong karapatang magreklamo. Naban na yung Lure at naban na rin yung owner dito sa Pilipinas. Nakakulong na siya. Buti nga sa'yo. At kung sino man yung mga nagsusuporta ngayon ng Lure or mga nanonood ng aking shower video, hala kayo. Basta ibablock ko kayo, okay? I mean, wala akong pakialam. Yung shower video na yon, galing yun sa Sheila Snow Show website, my own website. Sige, kasalanan ko na kumalat yon dahil yung mga ibang mga gagong nagkalat ng mga video na yun. Pero, ito ko na rin manisi kasi part din doon may kasalanan din ako eh. Totoo, inaamin ko yun. Part din doon may kasalanan ako dahil pinayagan ko to, pinayagan ko yan, ginawa ko to, ginawa ko yan. Tinigil ko na yung masyadong pagpapasexy, guys. Kasi nga, iiba nga ako ng image ngayon. Rebranding. Okay lang itong mga cleavage. Okay lang yan. Diyos ko, Lord. So, kayong nanonood, kung nakakatapa kayo ng tao, nakakababoy na kayo, hindi naman kayo inaano, diba? Yun lang. So, pinag-usapan natin ng Lure, si Jelay, si John, si Tony, aking past. All in all, respeto na lang sa isa't isa, diba? Huwag na lang yung parang, pag ginantihan ka nito, gantihan mo rin. Mukha kayong palengkera, diba? Magmumurahan pa kayo online. Yung ganon. Magmurahan na lang kayo sa text or in person. Pero, wag naman yung, ay, ang ina naman nito, yung ganon. Alam mo, talagang ano eh, pipitik talaga ako pag pinatulan ako. Walang mangyayari sa inyo. Itong kumalat na viral na video na yan, kung ano mga kumakalat, walang mangyayari. Kung papansin at papansin mo lang, try mo lang manahimik. I'm pretty sure kakalimutan niya ng tao. Basta may ginagawa ka mabuti. Nangingibabaw yung ginagawa mong mabuti. Okay, so that's it. Ganun, pag nagsushoot ako, ang liit ng braso ko. Pero pag na-upload ko na sa YouTube, nagbabago yung resolution. Ayoko na, diba? Pag na-upload ko na sa YouTube, nagbabago ng resolution. Ano yun? Sa TV, medyo mataba ka. In person, payat ka. So, ganun ako, guys. In person, maliit talaga braso ko. Pagdating sa screen, okay, bluff. Dapat wala habang nagsasalita ako, nakataas yung kilikili ko, no? Pero guys, masakit talaga, sorry ha. Ito, chin-ups eh. Sobrang, chin-up ba? Pull-up. Basta yung, tapos pababa. Nakalambitin lang ako. So, sorry guys, masakit talaga. Pero ito try kong itaas ang kilikili ko para sa inyo yan. So, yes! Tawa ako, makakaguguhan ko dito. I hope nag-enjoy kayo sa aking opinion. Kung meron man kayong opinion din. Kung sino man kayo, kung kanino kayo kampe, ako wala akong kinakampihan at all. Pero kung may opinion kayo, comment nyo lang below. Huwag nyo lang ako aawayin dahil hindi ako makikipag-away sa inyo. Professional lang tayo dito, okay? So, thank you for watching. This is Sheila Snow, signing off. Bye-bye.